Ang tanong ng bayan, sino pong mas magastos? Ang mga kalalakihan o mga kababaihan? O, pag-usapan natin to. Hi there, dear Shinkitan, your pambansang world coach. Ako, maraming tatanong sa akin, maraming nagtatalo kung sino daw mas magastos pagdating sa pera. Oo. Pero ito lang. Ito yung realidad. Kapag titignan po natin ang gastusin sa loob ng balay o bahay, nako, may pattern na lumalabas. Hindi pareho ang paraan ng paggastos ni Mr. at ni Mrs. Oo, ito lang wala namang problema sa kasarian kung sino gumagastos. Kung tatanungin natin ang mga kalalakihan, simple lang. Binibili na nila madalas yung mga shirt, pants, tapos medyas, underwear. Yan yung parating sinasabi niya, yan ang press release niya. Pero teka, sandali lang. Ang mga kalalakihan minsanan lang bumili. Pero pag bumili yan, gadgets, TV, di ba? Components, malakihan, mga 20 mil, 30 mil, yung mga mood na motor, di ba? Sasakyan, di ba? Yung style ng gastos sa mga kalalakihan, minsanan lang, pero biglaan. Lamsam, isang bagsakan, talaga. Agree ba kayo mga kababaihan? Kung ang babae ng mga tatanungin mo, sabihin nun, hindi naman kami malaki gumastos, maliliit lang kami. Shopee kami, hindi naman araw-araw, di ba? Gabi-gabi lang. Skincare budol, pa 299, 499. Tapos may deserve ko to moments. Kasi napagod ako, na-stress ako. Yung ito naman sa mga kababayan, maliliit na bagay pero madalas na mamimili. Pero magugulat ka na lang pagka pinagsama-sama mo lahat, ang laki pala ng gastos. Kaya ito lang sa totoo lang, aminin po natin. Kahit ikaw kalalakihan, kababaihan, kung kulang ka sa disiplina, nako, magastos ka. Paano malaman na magastos ka? Number 1, wala kang budget. Number 2, emotional ka pag gumastos ka. Number 3, hindi mo tinatrack ang iyong expenses. At pang-4, sinasabi mo sarili, ay, deserve ko to. Reward ko to sa akin sarili. Kaya ang tanong, sino mas magastos? Hindi sa gender nakabase ang paggastos, nasa diskarte, self-control, awareness. Lalaki man o babae, kung walang plano, magastos, ang ending, walang ipon. Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.